Ang unang bumati sa kanya ay ang paulit-ulit na tunog. Isang matinis, walang tigil na tunog. Bip, bip, bip. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit parang may nakadagang mabigat na bato sa ibabaw ng mga ito. Mabigat, pagod na pagod. Nasaan ako? Iyon ang unang tanong na pumasok sa kanyang isipan. Sa wakas, pagkatapos ng ilang pagpilit, bahagya niyang naimulat ang kanyang mga mata. Isang puting kisame ang sumalubong sa kanya, puti at blangko. Wala siyang maalala. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang katawan, ngunit parang hindi ito sumusunod sa kanyang utos. Ang tanging nagawa niya ay ang marahang paggalaw ng kanyang mga daliri. Beep, beep, beep. Muli ang tunog na yon. Napansin niyang nagmumula ito sa isang makina sa kanyang tabi. May mga linya itong kumikislap, sumasabay sa bawat tibok ng kanyang puso. Biglang bumilis ang pagtibok ng puso niya. Naramdaman niya ang unti-unting paggapang ng takot sa kanyang dibdib. Isang malamig na takot na hindi niya maintindihan. Gising ka na. Isang boses ng lalaki, kalmado at malalim. Pilit niyang inikot ang kanyang ulo sa direksyon ng boses. Isang lalaking nakaupo sa isang silya sa tabi ng kanyang kama. Nakasuot ito ng mamahaling suit at ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. May pag-aalala sa mga matang yon, hindi niya ito kilala. Sa sino ka? Hirap niyang tanong. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Parang 100 taon siyang hindi nagsalita. Tumayo ang lalaki at marahang lumapit. Ang pangalan ko ay Zane. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka rito. Ligtas? Saan? Inilibot niya ang kanyang paningin. Isang pribadong silid sa ospital. Malinis. Moderno. Pero dayuhan sa kanyang paningin. Walang kahit anong pamilyar. Nasaan? Nasaan ako? Nasa Canada ka. Sa isang ospital. Sagot ni Zane. Naaksidente ka. Isang lindol. Lindol? May mga pira-pirasong alaala na pumasok sa kanyang isipan. Sigawan. Yumanig na lupa. Ang pagbagsak ng mga bagay sa paligid niya. Kadiliman. Napapikit siya ng mariin. Ang sakit ng ulo niya ay biglang sumidhi. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang doktor kasama ang isang nurse. Ngumiti ang doktor nang makita siyang gising. It's good to see you awake, young lady. Welcome back. Sinuri siya ng doktor. Tinanong kung anong pangalan niya. Sandali siyang natigilan. Kailangan niyang halongkatin ang kailaliman ng kanyang isip para mahanap ang sagot. Amara. Mahina niyang sagot. Amara Reyes. Tumango ang doktor. Do you know how long you've been asleep, Amara? Umiling siya. You've been in a coma for 14 months. 14 na buwan. 14 months. Parang bombang sumabog ang mga salitang yon sa loob ng kanyang isipan. 1 taon at 2 buwan. 1 taon at 2 buwan ng kanyang buhay ang nawala na parang bula. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Hinawakan ito ni Zane ng marahan. Huminahon ka, Amara. Ang mahalaga ay gising ka na. You are a survivor. Pagkatapos ng pagsusuri ng doktor, naiwan silang dalawa ni Zane sa silid. Ang katahimikan ay binasag lamang ng tunog mula sa heart monitor. Gusto mo bang makita ang sarili mo? Tanong ni Zane. Hindi siya nakasagot agad. May parte sa kanya na natatakot sa kung ano ang makikita niya. Pero mas malakas ang pagnanais niyang makita ang isang bagay na pamilyar. Ang sarili niyang mukha. Marahan siyang tumango. Inabutan siya ni Zane ng isang maliit na salamin. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niya itong itinaas. Napahinto ang kanyang paghinga. Ang babaeng nakatingin sa kanya mula na sa salamin ay hindi siya. O marahil, siya nga ito. Pero isang bersyon na hindi niya naaalala. Maputla ang balat, lubog ang mga pisngi. Ang dating mahaba at makintab niyang buhok ay maikli na at walang buhay.
At may isang maliit na pilat sa gilid ng kanyang noo. Isang pilat na wala roon dati. Ibinaba niya ang salamin. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi ito luha ng saya dahil sa muling paggising. Ito ay luha ng pagkalito at takot. Sino ang babaeng ito? Anong nangyari sa kanya? Muli niyang itinaas ang salamin. Tinitigan ng estrangherang sumasalamin dito. Ang mga matang iyon ay pagod at puno ng kalituhan. Isang tanong ang namutawi sa kanyang mga labi. Sinabi niya ito na parang isang bulong sa hangin. Sino? Sino ang babaeng yan? Lumipas ang mga linggo. Ang bawat araw na nagdaan ay isang maliit na tagumpay para kay Amara. Ang dating nanghihinang mga binti ay unti-unti nang nanumbalik ang lakas. Sa tulong ng physical therapy, muli siyang natutong tumayo at di naglaon, humakbang. Bawat hakbang ay parang isang himala. At sa bawat hakbang na yon, laging nasa tabi niya si Zane. Hindi ito maingay, hindi ito maraming sinasabi. Ngunit ang presensya nito ay sapat na. Isang tahimik na lakas na nagbibigay sa kanya ng suporta. Kasabay ng paggaling ng kanyang katawan ay ang unti-unting pagbabalik ng kanyang mga alaala. Naalala niya ang kanyang ina, ang kanyang ama, at ang kapatid niyang si Lara. Ang mukha nila ay malinaw na malinaw sa kanyang isipan. Ang pananabik na mayakap silang muli ay sumisikip sa kanyang dibdib. Isang gabi, habang nagpapahinga siya sa kanyang silid, bigla niyang naalala ang isang bagay. Kinapa niya ang kanyang leeg. Wala. Ang kwintas na may maliit na singsing na nakasabit dito. Ang singsing na bigay sa kanya ni Bernard bago siya umalis. Isuot mo ito, Amara. Sabi nito sa kanya noon, sa airport. Ang mga mata nito ay puno ng luha at pagmamahal. Tanda ng pangako ko, babalikan kita. At pagkatapos, bubuo na tayo ng sarili nating pamilya. Napangiti si Amara sa alaala. Bernard, ang kanyang Bernard, ang lalaking pinangakuan niya ng kanyang kinabukasan. Kumusta na kaya ito? Siguradong nag-aalala ito sa kanya. Siguradong sabik na itong makita siya. Ang pag-asang ito ang naging gasolina niya. Ang pagnanais na makauwi at makita si Bernard ang nagbigay sa kanya ng determinasyong magpagaling. Isang araw, habang tinutulungan siya ni Zane na maglakad sa hallway ng ospital, tinanong niya ito. Zane? Yes, Amara? Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Tanong niya. Ang boses niya ay puno ng sinseridad. Hindi mo naman ako kaano-ano. Isa ka lang, estranghero, pero inalagaan mo ako. Huminto si Zane sa paglalakad at tumingin sa kanya. Isang nangiti ang gumuhit sa mga labi nito, ngunit hindi umabot sa mga mata. May lungkot sa mga matang yon na ngayon niya lang napansin. Let's just say, it's the right thing to do, sagot nito sa simpleng paraan. Hindi na siya nagtanong pa. Nang tuluyan na siyang makalakad ng walang gaanong tulong, hinarap niya si Zane. Gusto ko nang tumawag sa kanila, sabi niya. Gusto ko nang marinig ang boses nila, ang pamilya ko, si Bernard. Tumango si Zane. Naiintindihan ko, pero may mas maganda akong ideya. Ano yon? What if we surprise them? Sabi ni Zane. What if umuwi ka nang hindi nila alam? Isipin mo na lang ang magiging reaksyon nila kapag nakita ka nilang muli. Biglang nagliwanag ang mukha ni Amara. Isang sorpresa. Oo, isang magandang sorpresa iyon. Maiisip niya na ang mga luha ng saya sa mga mata ng kanyang ina, ang mahigpit na yakap ng kanyang ama, at ang matamis na halik ni Bernard. Sige, sabi niya. Ang puso niya ay tumatalon sa tuwa. Gawin natin yan. Siya na ang bahala sa lahat. At tinupad ni Zane ang kanyang sinabi. Inayos nito ang lahat. Mula sa kanyang medical clearance hanggang sa kanyang plane ticket. Dumating ang araw ng kanyang pag-uwi. Nasa airport na sila. Nakaupo si Amara sa isang wheelchair, hindi dahil hindi niya kaya, kundi para hindi siya mapagod sa mahabang biyahe. Hawak niya ang kanyang pasaporte
at ang tiket pauwi ng Pilipinas. "Salamat, Zane," sabi niya habang naghihintay sila sa boarding gate. "Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan." "Ang makita kang makauwi sa pamilya mo ay sapat ng pasasalamat para sa akin," sagot nito. Nang tawagin na ang kanilang flight, si Zane mismo ang nagtulak ng kanyang wheelchair papasok sa eroplano. Bago ito umalis, may iniabot itong isang maliit na kahon. Nang buksan niya, nakita niya ang kwintas niya at ang singsing. "Nahanap ko yan sa mga gamit mo noong dinala ka sa ospital. I figured you'd want it back," sabi ni Zane. Naluha si Amara. "Salamat." Isinuot niya ang kwintas. Ang malamig na metal ng singsing sa kanyang dibdib ay nagbigay sa kanya ng kakaibang init at kapanatagan. Habang dahan-dahang umaangat ang eroplano, dumungaw si Amara sa bintana. Tinitingnan niya ang mga ilaw ng Canada na unti-unting lumiliit. Isang kabanata ng kanyang buhay ang nagsasara. Isang bagong kabanata ang malapit nang magsimula. Ilang oras ang lumipas. Ang boses ng piloto ay umalingaw-ngaw. Inanunsyo na malapit na silang lumapag sa Maynila. Napahawak si Amara sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang bilog na hugis ng singsing sa ilalim ng kanyang damit. Pinisil niya ito. Nang mahigpit, ang puso niya ay kumakarera sa pananabik. Ang bawat sandali ay parang isang kawalang hanggan. Nakangiti siya habang nakadungaw sa bintana. Pinagmamasdan ng pamilyar na tanawin ng kanyang bayan. Malapit na, Bernard. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at pagmamahal. "Uwi na ako sa'yo." Ang biyahe mula sa airport ay tila isang panaginip para kay Amara. Ang bawat pamilyar na kalye, bawat gusaling kanyang natatandaan, ay nagpapatibok ng kanyang puso ng mas mabilis. Narito na siya. Sa wakas, nakawi na siya. "Okay ka lang?" tanong ni Zane, na siyang nagmamaneho ng sasakyan. Ngumiti si Amara. Isang ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. "Sobra. Parang hindi totoo. Parang kahapon lang nung umalis ako." Hindi niya sinabi ang kasunod na nasa isip niya. Kahapon lang, pero mahigit 1 taon na pala ang lumipas. Nang lumiko ang sasakyan sa kanilang kanto, halos hindi na siya mapakali sa kanyang upuan. Iyon na, ang bahay nila. Ang bahay kung saan siya lumaki. Ang bahay na pinuno ng kanyang mga pangarap. Ngunit habang papalapit sila, may napansin siyang kakaiba. May mga lobo na nakasabit sa kanilang gate. May mga tugtugin, malakas na tawanan. Bakit? Bakit may handaan?" Nagtatakang tanong ni Amara. Nagkibit balikat si Zane. Baka may birthday? O baka may selebrasyon lang? Tumango si Amara, pilit na pinapakalma ang sarili. Siguro nagkataon lang. Huminto ang sasakyan sa tapat mismo ng kanilang bahay. Bago pa man makalapit si Zane para tulungan siya, binuksan na ni Amara ang pinto. Ang pananabik niya ay hindi na mapigilan. "Amara, dahan-dahan," paalala ni Zane. Ngunit hindi na siya nakinig. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay hinahatak na siya papasok. Ang pamilya niya ay nasa loob lang. Si Bernard ay naghihintay. Humakbang siya papunta sa pinto. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim. Ito na. Itinulak niya ang pinto na bahagyang nakaawang. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. Ang eksenang sumalubong sa kanya ay parang isang kuha mula sa isang pelikula. Ang kanyang pamilya, mga kapitbahay, mga kaibigan, lahat sila ay nandoon. Masaya, nagtatawanan. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Bernard. Katabi nito ang kapatid niyang si Lara. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Nakatitig sila sa isa't isa. Ang mga ngiti nila ay puno ng pagmamahal. Isang pagmamahal na dati ay para lang sa kanya. Biglang may lumapit sa kanilang isang maliit na bata. Marahil ay isang taong gulang. At binuhat ito ni Lara. Hindi maaari.
Ang mundo ni Amara ay biglang tumahimik. Ang masasayang tugtugin ay naging isang ugong na lang sa kanyang tainga. Ang mga tawanan ay nawala ng tunog. Parang gumalaw ang lahat sa slow motion. Nakita niya ang paglingon ni Bernard, ang pagtama ng kanilang mga mata. Nakita niya ang paglaki ng mga mata nito sa gulat, ang pagkataranta, ang pagbitaw nito sa kamay ni Lara na parabang napaso. Nakita niya ang paglingon din ni Lara. Ang ngiti nito ay namatay sa mga labi nang makita siya. Ang mukha nito ay biglang namutla. Ang kanyang mga mata ay bumalik kay Lara. Sa batang karga-karga nito, isang batang may mga matang katulad ng kay Bernard. At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay bumaba sa tiyan ni Lara. Isang bilog na tiyan na hindi maitatago ng suot nitong bestida. Buntis! Buntis na naman ito. Isang matinis na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Amara, ang kanilang ina. Nakita siya nito mula sa kusina. Nabitawan nito ang hawak na bandehado. Sa sobrang gulat at pagkabigla, ang kanyang ina ay nawalan ng malay at bumagsak sa sahig. Nagsimula ang kaguluhan. Nagpanik ang mga tao. May mga tumakbo para tulungan ang kanyang ina. Ang masayang celebration ay naging isang eksena ng kalituhan at takot. Ngunit si Amara ay hindi gumalaw. Nakatayo lang siya roon, sa may pintuan, na parang isang estatwa. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin kina Bernard at Lara. Ang sakit na gumuhit sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa anumang sakit na naramdaman niya mula sa lindol. Ito ang lindol. Ang tunay na lindol na yumanig at winasak ang buong pagkatao niya. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga sigawan, naglakad siya papalapit. Hindi niya inalintana ang mga taong nakatingin sa kanya na parang nakakita ng multo. Huminto siya sa harap ni Bernard, ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinangakuan niya, ang lalaking sumira sa kanya. Tumingala siya. Ang mga mata niya ay nagsisimula ng manlabo dahil sa mga luhang nagbabadyang pumatak. Ang kanyang boses ay naging isang pabulong na tunog, basag at puno ng sakit. Bernard, anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Hindi nakasagot si Bernard. Ibunukan nito ang kanyang bibig, pero walang salitang lumabas. Tanging ang pagkakasala at takot ang mababasa sa kanyang mga mata. Multo. Iyon ang unang salitang pumasok sa isip ni Bernard. Isang multo na nagkatawang tao nakatayo sa kanyang harapan at sinisingil siya sa lahat ng kanyang kasalanan. Ngunit hindi ito multo. Si Amara ito. Buhay na buhay. Ang balat nito ay mas maputla, ang katawan ay mas payat, ngunit ang mga matang iyon na minsan niyang minahal ng higit sa lahat ay naroon pa rin. Ngayon, ang mga ito ay puno ng sakit at pagtataka. Ang tanong nito ay parang isang matalim na punyal na bumaon sa kanyang puso. Bernard, anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Gusto niyang sumagot, gusto niyang magpaliwanag, pero ang kanyang dila ay parang naparalisa. Ang ingay ng mga tao sa paligid, ang pag-iyak ng kanyang anak, ang pag-aalala para sa biyenan niyang hinimatay, lahat ay nawala. Ang tanging nakikita niya ay si Amara. Dalhin niyo na si Mama sa kwarto. Narinig niyang sigaw ni Lara. Si Zane, ang lalaking kasama ni Amara, ang unang kumilos. Lumapit ito kay Amara at marahang hinawakan ang braso nito. Amara, let's go. This is too much for you. Ngunit umiling si Amara, hindi inaalis ang tingin kay Bernard. Ilang sandali pa, nang medyo humupa na ang kaguluhan at naipasok na ang kanilang ina sa silid, naiwan sila sa sala. Si Amara, na nakaupo sa isang silya na parang isang reyna sa kanyang trono ng kalungkutan. Si Lara, na nakatayo sa isang sulok, humihikbi habang karga ang kanilang anak. At si Bernard, na nakatayo sa gitna, parang isang akusado
sa sarili niyang hukuman. Magpaliwanag ka, utos ni Amara. Ang boses nito ay kalmado, ngunit sa ilalim ng kalamigan na yon ay naroon ang isang nagbabantang bagyo. Huminga ng malalim si Bernard. Kailangan niyang magsalita. Amara, akala namin wala ka na. Simula niya ang kanyang boses ay nanginginig. Ginawa namin ang lahat. Naghahanap kami. Nagtanong kami sa embahada, sa lahat ng ospital. Pero wala. Wala silang makitang record mo. Napayu ko siya, hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito. 1 taon, Amara. 1 taon kaming nagluksa. 1 taon naming tinanggap na hindi ka na babalik. Ang sakit. Hindi mo alam kung gaano kasakit. Lumuhod siya sa harapan nito. Isang desperadong galaw. Sorry kung sa gitna ng sakit, sa gitna ng kalungkutan, kami ni Lara. Kami ang naging sandalan ng isa't isa. Hindi namin sinasadya. Nangyari na lang. Tumingin si Amara kay Lara na mas lalong napahagulgol sa narinig. Pagkatapos ay ibinalik nito ang malamig na tingin kay Bernard. Naging sandalan? Ulit ni Amara sa sinabi niya. May pait sa bawat salita. Kailan pa naging pampalubag loob ang kapatid ko? Ang tanong na yon ay sumampal kay Bernard nang mas malakas pa sa kahit anong pisikal na sampal. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig dahil alam niyang totoo ang sinabi nito. Sa pagkawala ni Amara, sa kalungkutan niya, hinanap niya ang pinakamalapit na anino nito. At iyon ay si Lara. Pinagbuksan siya ni Zane ng pinto at inalalayan siyang bumaba. Sumunod lang siya na parang isang manikang walang sariling isip. Pumasok sila sa elevator. Umakyat sa mataas na palapag at huminto sa harap ng isang pinto. Binuksan ito ni Zane. Isang malinis at maluwag na condominium unit ang bumungad sa kanya. Ang mga gamit ay bago at simple. Ang malaking bintana ay may tanawin ng buong syudad. Isa ito sa mga company unit namin. Paliwanag ni Zane. Ang boses ay mahina. Pwede kang manatili dito hanggat gusto mo. Walang gagambala sa'yo. Ibinaba ni Zane ang maliit na bag na dala ni Amara. Magpahinga ka na. Babalikan kita bukas para magdala ng mga damit at iba pang kailangan mo. Hindi sumagot si Amara. Naglakad lang siya papunta sa salaming bintana at tumingin sa malayo. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap, ngunit para sa kanya, ang lahat ay madilim. Narinig niya ang marahang pagsara ng pinto. Naiwan siyang mag-isa. Sa wakas. At sa pag-iisa na yon, ang lahat ng sakit ay bumalik ng buo. Napaluhod siya sa sahig at doon humagulgol. Umiyak siya para sa nawalang 14 na buwan. Umiyak siya para sa pagtataksil ng 2 taong pinakamamahal niya. Umiyak siya para sa buhay na ninakaw sa kanya. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malaking kalituhan. Ang oras ay lumilipas nang hindi niya namamalayan. Minsan, magigising na lang siya at gabi na pala. Hindi niya alam kung kumain na ba siya o hindi. Ang kanyang cellphone ay walang tigil sa pag-ring at pag-vibrate. Mga tawag at text mula kay Bernard, mula kay Lara, mula sa kanyang ama. Hindi niya sinasagot, hindi niya binabasa. Isang araw, pinatay na lang niya ito at itinapon sa isang sulok. Ang tanging nagiging connection niya sa mundo ay si Zane. Araw-araw itong dumarating. Nagdadala ng pagkain. Hindi ito nagtatanong. Hindi ito nangungulit. Ilalagay lang nito ang pagkain sa mesa at uupo sa di kalayuan. Tahimik na binabantayan siya. Isang gabi, isang sigaw ang gumising sa kanya. Sarili niyang sigaw. Napanaginipan na naman niya ang lindol, ang pagyanig, ang pagbagsak ng mga pader. Ngunit sa panaginip niya, nang subukan niyang tumakbo, ang humahatak sa kanya pababa ay sina Bernard at Lara. Napabangon siya, humihingal, at basang-basa ng pawis. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Si Zane,
na natutulog pala sa sofa sa sala ay mabilis na lumapit. "Amara, are you okay? It's just a dream," sabi nito. Inabutan siya ng isang basong tubig. Nanginginig niyang kinuha yon. Nang mahimasmasan, nakita niya ang pag-aalala sa mukha nito. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, nagsalita siya. "Bakit nandito ka pa?" Tanong niya. Ang boses ay paos. "Pwede mo na akong iwan, okay na ako." Umupo si Zane sa isang silya sa tabi ng kama. "Hindi kita iiwan, Amara." Ang simpleng mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Amara. Kinabukasan, isang malaking kahon ang dinala ni Zane. "Pinadala ng tatay mo," ang sabi niya. "Baka gusto mo raw ng ilang mga luma mong gamit." Binuksan niya ang kahon. Nandoon ang ilang mga damit niya, mga paborito niyang libro, at sa ilalim ng lahat, ang kanyang lumang tablet. Ang tablet na huli niyang ginamit bago siya umalis papuntang Canada. Gabi na. Hindi siya makatulog. Kinuha niya ang tablet. Sinubukan niyang buksan. Nagulat siya nang umilaw pa ito. Kahit na may babalang low battery, kinabit niya ito sa charger. Pagkaraan ng ilang minuto, tuluyan na itong nag-on. Kumonekta ito sa Wi-Fi ng unit at sa pag-ilaw ng screen, isang notifikasyon ang lumitaw. Isang email notification mula sa isang pinsan niyang nasa Canada. Tiningnan niya ang petsa kung kailan ito natanggap. 13 buwan na ang nakalipas. May kakaibang kaba na gumapang sa dibdib ni Amara habang nakatitig sa screen ng tablet. Isang email. Isang lumang email na mahigit 1 taon nang naghihintay na mabasa. Ang pangalan ng sender, Tita Elena niya, pinsan ng kanyang ina na matagal nang naninirahan sa Canada. Ang subject ng email ay nakasulat sa malalaking letra na para bang sumisigaw. "Urgent? Tungkol kay Amara." Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa kanyang buong katawan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang screen para buksan ito. Ang mga salita ay tila lumukso mula sa screen at sinampal siya ng malakas. "Lara, anak, pasensya na kung ngayon lang ako nakapag-email. Alam kong nag-aalala kayong lahat. Simula noong lindol, walang tigil ang paghahanap ko ng balita tungkol kay Amara. Gabi-gabi akong nagdarasal. Kanina lang, may tumawag sa akin. Isang kaibigan kong volunteer sa Red Cross. Mayroon daw silang isang babaeng biktima na dinala sa St. Peter's General Hospital. Walang anumang identification. Comatose. Pero ang description na ibinigay niya, Lara, kamukhang-kamukha ni Amara. Ang taas, ang tinatayang edad, maging ang nunal sa kaliwang balikat na laging kong inaasar sa kanya. Hindi ako sigurado, pero napakalakas ng kutob ko. Baka siya na ito. Baka buhay ang ate mo. Ito ang address ng ospital. Please, Lara, tawagan niyo ako agad. Ipagdasal natin na siya na nga ito." Napatakip si Amara sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. St. Peter's General Hospital. Iyon ang ospital kung saan siya unang dinala bago siya inilipat ni Zane sa mas modernong pasilidad. Ang kanyang mga mata ay mabilis na bumaba sa pinakailalim ng email. Hinanap niya ang petsa. Sent. October 28, 2024. 2 linggo? 2 linggo lang pagkatapos ng lindol. Ang ibig sabihin, hindi. Hindi maaari. Ang isip niya ay naglakbay pabalik. Naalala niya ang mga sinabi ni Bernard. 1 taon kaming nagluksa. 1 taon naming tinanggap na hindi ka na babalik. Isang kasinungalingan. Isang malaking kasinungalingan. Nagmamadali niyang hinanap ang sent folder sa email client. Baka sakaling nagkamali siya. Baka sakaling hindi ito nakita ni Lara. Ngunit naroon. Isang email. Isang reply para kay Tita Elena niya mula sa email address ni Lara. Binuksan niya ito. Ang laman ng email ay isang maikling talata na parang yelong tumusok sa kanyang puso. "Salamat sa info, Tita.
pero sigurado na kaming wala na siya. May mga nakakita raw sa building kung saan siya nagtatrabaho at gumuho po talaga yon ng buo. Nakahanap na rin kami ng closure. Huwag na po kayong mag-alala. Mag-iingat po kayo dyan. Closure. Ang salitang iyon ay umalinggaw-ngaw sa kanyang isipan. Closure. Hindi ito isang trahedya na dulot ng pagkakataon. Ito ay isang pagpili. Pinili ni Lara na huwag maniwala. O mas malala pa, pinili niyang itago ang katotohanan. Ipinagkait niya sa kanilang pamilya ang pag-asang maaaring buhay pa siya. Ipinagkait niya kay Bernard ang katotohanan. Hinayaan siya ni Lara na mabulok sa ospital na yon. Hinayaan siyang mag-isa. Para saan? Para makuha niya si Bernard. Para maagaw niya ang buhay na dapat ay para sa kanya. Ang sakit na naramdaman niya noong una niya silang makita ay walang-wala kumpara sa nararamdaman niya ngayon. Ang nauna ay sakit ng isang pusong sinugatan. Ito ay ang sakit ng isang kaluluwang ganap na pinagtaksilan. Isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan, ang tablet. Nabitawan niya ito. Ang screen nito ay nabasag sa sahig. Parang isang salamin ng kanyang nawasak na tiwala. Ngunit hindi na yon mahalaga. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang apoy na biglang nag-alab sa loob niya. Isang apoy na binuo ng galit, ng pait, ng pagnanais na isampal sa kanila ang katotohanang pilit nilang ibinaon. Kinuha niya ang kanyang cellphone na matagal nang nakapatay. Binuksan niya ito. Hinintay niyang mag-load ang signal. Hindi niya pinansin ang daan-daang missed calls at text messages. Diretso siya sa contact list. Hinanap niya ang pangalan ng kanyang kapatid, Lara. Pinindot niya ang call button. Nagring ito ng 1 beses, 2 beses. Ate? Ang boses ni Lara sa kabilang linya. Puno ng pag-aalala. Puno ng pagkukunwari. Hindi sumagot si Amara. Hinayaan niyang manatili ang katahimikan. Ate Amara, ikaw ba yan? Diyos ko, nag-alala kami sa'yo. Nasaan ka? Narinig ni Amara ang boses ni Bernard sa background. Si Amara ba yan? Sa wakas, nagsalita si Amara. Ang kanyang boses ay malamig, matigas, at walang anumang emosyon. Kailangan nating mag-usap. Oo, ate, kahit kailan. Sabihin mo lang kung saan. Hindi. Mariing sabi ni Amara, ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Ngayon din, ang boses ni Amara sa telepono ay parang isang pako na bumaon sa tainga ni Lara at dumiretso sa kanyang konsensya. Ngayon din, pagkababa ng tawag, nanlamig ang mga kamay ni Lara. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Sa loob ng mahigit 1 taon, nabuhay siya sa isang panaginip na pinilit niyang gawing totoo. Isang panaginip kung saan siya ang bida, siya ang minamahal, siya ang may hawak ng isang buong pamilya. Ngayon, alam niyang malapit nang maging isang bangungot ang lahat. Sino yon? Anong sabi ni Amara? Tanong ni Bernard. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Gusto niya lang makipag-usap. Pilit ng ngumiting sagot ni Lara. Sa isang coffee shop, para siguro mas pribado. Samahan kita, alok ni Bernard. Huwag. Mabilis niyang sagot. Mas mabilis kaysa sa nararapat. Kaming 2 lang daw. Usapang magkapatid. Alam mo na. Tumango si Bernard, ngunit nakita ni Lara ang pagdududa sa mga mata nito. Habang nag-aayos siya para umalis, ang isip niya ay tumatakbo ng 1,000 beses kada segundo. Anong sasabihin niya? Anong alam nito? Imposible. Walang nakakaalam. Si Tita Elena lang niya, at matagal na itong hindi nagpaparamdam. Sa biyahe papunta sa napag-usapang lugar, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na huminahon. Guni-guni niya lang ito. Siguro gusto lang nitong makipag-ayos. Siguro gusto lang nitong linawin ang lahat. Ngunit ang lamig sa boses ng kanyang kapatid ay nagsasabi ng ibang kwento. Pagdating niya sa coffee shop, isang maliit at tahimik na lugar,
Nakita niya agad si Amara. Nakaupo ito sa isang mesa sa pinakasulok, nakatalikod sa karamihan, parang isang hukom na naghihintay sa kanyang sentensya. Nanginginig siyang lumapit at umupo sa tapat nito. Ate? Hindi sumagot si Amara. Walang emosyon ang mukha nito. Ang dating ate niya na laging nakangiti at puno ng init ay napalitan ng isang estrangherang malamig pa sa yelo. Kinuha ni Amara ang cellphone na nito na nakapatong sa mesa. Walang salitang sinabi. Ini-slide niya ito sa ibabaw ng mesa papunta kay Lara. Nakatutok sa screen ang isang litrato. Isang screenshot ng isang email. Naramdaman ni Lara na parang umalis lahat ng dugo sa kanyang mukha. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Ang email ni Tita Elena. Ang email na matagal na niyang ibinaon sa limot. Umaasang hindi na kailanman muling lilitaw. Ano to? Sinubukan niyang magkunwari, ngunit ang boses niya ay basag. Huwag mo akong gawing tanga, Lara, mariing sabi ni Amara. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Alam mo kung ano yan. Ang tanong ko ay, bakit? Bumagsak ang mga balikat ni Lara. Wala nang lusot. Wala nang pagkukunwari. Ang bigat ng kasalanan na isang taon niyang kinikimkim ay biglang bumagsak sa kanya. Umiyak siya. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas na hagulgol na puno ng pagsisisi at kahihiyan. Patawarin mo ako, ate. Patawad, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Patawad? Tumawang mapait si Amara. Isang taon mo akong hinayaang mag-isa sa ospital na yon, Lara. Isang taon mong ipinagkait sa pamilya natin ang katotohanan. Isang salitang patawad lang ba? Ang katumbas ng lahat ng yon? Hindi ko sinasadya. Depensa ni Lara. Kahit alam niyang kasinungalingan yon. Natakot ako. Naguluhan. Hindi ko alam ang gagawin. Hindi! Sigaw ni Amara. Sapat na para mapatingin ang ilang tao sa kanila. Alam na alam mo ang ginawa mo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Bakit? Napayuko si Lara. Ang mga luha niya ay tumutulo sa ibabaw ng mesa. At sa wakas, lumabas ang katotohanang matagal na niyang itinatago. Hindi lang sa iba, kundi maging sa sarili niya. Dahil pagod na akong maging anino mo, bulong niya, ang boses ay puno ng pait. Lagi na lang si Ate Amara ang magaling, si Ate Amara ang mabait, si Ate Amara ang maganda. Ako lang yung kapatid ni Amara. Tumingala siya. Ang mga mata ay namumugto. Noong nawala ka, sa unang pagkakataon, ako naman ang nakita nila. Sa unang pagkakataon, ako ang kailangan ni Bernard. Sa akin siya umiyak. Sa akin siya sumandal. At minahal ko yon, ate. Minahal ko ang pakiramdam na ako naman. Kahit isang beses lang, ako naman. Ang pag-amin ay nakabitin sa hangin, mabigat at nakakalason. Hindi umimik si Amara. Tinititigan lang siya nito, hindi na nang may galit, kundi ng isang bagay na mas masakit pa. Awa at pagkadismaya. Kinuha mo ang buhay ko, Lara. Hindi ko kinuha. Pinahiram lang ng tadhana. Bago pa man makasagot si Amara, isang boses ang bumasag sa kanilang pagtatalo. Anong ibig sabihin nito? Sabay silang napalingon. Nakatayo roon si Bernard. Ang mukha ay isang maskara ng pagkalito at papalapit na pangingilabot. Sinundan pala siya nito. Narinig nito ang isang bahagi ng kanilang usapan. Bernard! Nagsimulang magpanik si Lara. Ngunit ang mga mata ni Bernard ay nakatutok sa cellphone na nasa ibabaw ng mesa, na bukas pa rin sa litrato ng email. Lumapit siya, kinuha ito at binasa. Paulit-ulit. Nakita ni Lara ang unti-unting pagbabago sa mukha ng lalaking mahal niya. Mula sa pagkalito, naging pagkabigla, at sa huli naging isang tingin ng sukdulan na pandidiri. Tumingin ito sa kanya, hindi bilang asawa niya, kundi bilang isang halimaw. Lara, sabihin mong hindi totoo ang narinig ko. Parang isang manonood lang si Amara sa isang dula.
Isang trahedyang hindi siya kasali kahit patungkol sa kanya ang kwento. Pinanood niya ang pagguho ng mundo ni Bernard sa kanyang harapan. Ang mukha nito ay nagpalit-palit mula sa pagkabigla, sa galit, at sa sukdulang pandidiri habang nakatingin kay Lara. Pinanood niya ang desperadong pag-iyak ni Lara, ang paghawak nito sa braso ni Bernard na parang isang taong nalulunod na kumakapit sa kahit anong bagay. Bernard, magpapaliwanag ako. Pakinggan mo ako. Ngunit umiling lang si Bernard. Ang mga mata ay hindi maalis sa cellphone. Binitawan nito ang cellphone na para bang isang maruming basahan at tumingin kay Lara na may tinging ngayon lang nakita ni Amara. Isang tingin ng ganap na pagkasuklam. Hindi na hinintay ni Amara ang kasunod na eksena. Tumayo siya. Sa pagtayo niya, tumahimik ang dalawa. Pareho silang napatingin sa kanya. Ngunit wala na siyang pakialam. Tapos na ang kanyang parte. Naihagis na niya ang bomba. Bahala na silang pulutin ang mga pira-pirasong resulta ng kanilang mga kasinungalingan. Naglakad siya palabas ng coffee shop nang walang lingon-likod. Narinig niya ang pagsigaw ni Bernard sa pangalan niya, ngunit hindi siya huminto. Ang biyahe pabalik sa kondominium ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Hindi nagsalita si Zane at nagpapasalamat si Amara para doon. Wala siyang lakas para magsalita. Wala nang natirang salita. Pagdating nila sa unit, dumiretso siya sa sala at umupo sa sofa. Nakatingin sa kawalan. Gusto mo ng tubig? O pagkain? Marang tanong ni Zane. Umiling siya. Amara, alam kong mahirap ito, pero gusto kong mapag-isa. Putol niya sa sasabihin nito. Ang boses niya ay walang emosyon, walang buhay. Huminto si Zane. Hindi kita iiwan sa ganitong kalagayan. Doon lang siya lumingon. Tinitigan niya si Zane. Ang lalaking ito na walang ginawa, kundi ang tulungan siya. Ang lalaking nagligtas sa kanya. Ang lalaking naging kanlungan niya. Ngunit ang tiwala ay parang isang salamin. Kapag nabasag, kahit anong pilit mong pagdikit-dikitin, makikita pa rin ang mga lamat. At ang tiwala ni Amara ay hindi lang basta nabasag. Ito ay dinurog hanggang sa maging pulbos ng kapatid niyang sariling dugo at laman. Umalis ka na, Zane. Ulit niya, mas mariin ngayon. Bakit? Tanong ni Zane. May bahid ng sakit sa kanyang boses. Dahil hindi ko na alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Sagot niya, ang mga salita ay puno ng lason na dapat ay para kina Bernard at Lara. Ngunit ngayon ay tumatama sa nag-iisang taong hindi dapat masaktan. Amara, hindi ako sila. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Amara. Lahat kayo pare-pareho lang. May mga sikreto. May mga itinatago. Please, iwan mo na ako. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Zane. Isang sandaling pagkabigla na sinundan ng malalim na pag-unawa at kalungkutan. Hindi na ito nakipagtalo pa. Tumango lang ito ng marahan. Kung yan ang gusto mo, sabi nito sa mahinang boses. Pero hindi ako lalayo. Nandito lang ako sa labas kung kailangan mo ako. Tawagan mo lang ako. Naglakad si Zane papunta sa pinto. Bago ito tuluyang lumabas, lumingon ito sa huling pagkakataon. Hindi lahat ng tao ay sasaktan ka, Amara. At isinara nito ang pinto. Naiwan siyang mag-isa sa katahimikan. Ang katahimikang matagal na niyang hinahanap-hanap. Ngunit ngayon, ang katahimikang ito ay nakabibingi, nakakalunod. Hindi niya namalayang dumilim na pala sa labas. Hindi niya binuksan ang ilaw. Hinayaan niyang balutin siya ng dilim ng silid na para bang ito ang tanging bagay na nakakaintindi sa kadilimang bumabalot sa kanyang puso. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Doon kung saan una niyang naramdaman ang pag-asa ilang araw lang ang nakalipas. Ang mga ilaw ng syudad ay parang mga bituing hindi niya maabot. Napakaganda, ngunit napakalayo. Parang ang kaligayahan. Sa unang pagkakataon, mula nang siya ay magising, naramdaman niya ang tunay na pag-iisa. Hindi ang pag-iisa sa isang ospital na napapaligiran ng mga estranghero,
kundi ang pag-iisa ng isang taong wala ng pinaniniwalaan, wala ng pinagkakatiwalaan. May saysay pa ba ang lahat? Makakapagtiwala pa ba siyang Hindi alam ni Zane kung gaano siya katagal na nakatayo sa labas ng pinto. Oras? Minuto? Hindi na mahalaga. Ang tanging alam niya ay hindi niya kayang iwan si Amara. Hindi sa ganitong estado. Ang mga salita nito ay tumagos sa kanya na parang mga bubog. Lahat kayo pare-pareho lang. Isinandal niya ang kanyang ulo sa malamig na pader ng hallway. Alam niyang hindi siya ang pinatatamaan ni Amara. Nasasaktan lang ito, nawasak. At sa proseso, sinasaktan din nito ang lahat ng nasa paligid. Ngunit hindi niya magawang magalit. Sa halip, isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman. Ang kirot ng pagkakaintindi. Dahil minsan, siya rin ay naging ganyan. Isang taong isinara ang sarili mula sa mundo. Naniniwalang ang pag-iisa ang tanging paraan para hindi na masaktan pang muli. Lumipas ang 2 araw. Araw-araw, kumakatok si Zane sa pinto. Amara, nagdala ako ng pagkain. Iiwan ko lang dito sa labas. Walang sagot. Ngunit pagbalik niya, wala na ang pagkain. Alam niyang kahit papaano ay kumakain ito. Sapat na yun sa kanya. Sa 3 araw, hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang maghintay pa sa labas. Gamit ang spare key na ibinigay sa kanya ng building administration, marahan niyang binuksan ang pinto. Ang unit ay madilim. Ang mga kurtina ay nakasara. Nakita niya si Amara sa parke sa ibaba ng gusali, nakaupo sa isang bench nakatingin sa malayo. Mukha itong mas payat, mas maputla. Isang anino ng dati nitong sarili. Hindi siya pumasok sa unit. Sa halip, bumaba siya at tinungo ang parke. Hindi siya nagsalita. Umupo lang siya sa kabilang dulo ng bench, nagbibigay ng espasyo, ngunit ipinaparamdam ang kanyang presensya. Matagal silang walang imikan. Tanging ang tunog ng hangin at ng mga batang naglalaro sa di kalayuan ang maririnig. Akala ko sinabi ko nang iwan mo na ako. Basag ni Amara sa katahimikan. Ang boses nito ay mahina. Walang lakas. Sinabi mo nga. Sagot ni Zane. Hindi tumitingin dito. Pero hindi ko kaya. Narinig niya ang mapait na pagtawa ni Amara. Bakit? Dahil sa tingin mo ay may utang na loob ako sa'yo? Na kailangan mong siguraduhing okay ako para masabi mong natapos mo na ang trabaho mo? Hindi sumagot si Zane. Sa halip, huminga siya ng malalim. Ito na. Oras na para sirain ang pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Noong una, marahil, pag-amin niya, sa wakas ay tumingin ito kay Amara. Noong una kitang makita sa ilalim ng mga gumuhong bato, ang tanging naisip ko ay kailangan kitang iligtas. Sandali siyang huminto at sa unang pagkakataon, nagsimula siyang magkwento. 5 taon na ang nakalipas, simula niya. Mayroon akong fiancé. Ang pangalan niya ay Isabella. Siya ang buhay ko, ang lahat sa akin. Nakita niyang bahagyang napalingon si Amara. Isang gabi, galing kami sa isang party. Ako ang nagmamaneho. Umuulanan ng malakas. Nagtatalo kami tungkol sa isang maliit na bagay na hindi ko na nga maalala ngayon. Para akong bata, nagtatampo. Binilisan ko ang takbo ng sasakyan. Ang boses ni Zane ay nagsimulang manginig. Ang mga alaala ay bumabalik. Sariwa pa rin na parang kahapon lang nangyari. Isang iglap lang, isang malaking truck ang nawalan ng preno. Hindi ko naiwasan. Ang huli kong natatandaan ay ang sigaw niya at ang tunog ng nababasag na salamin. Nakaligtas ako. Walang galos, sabi ng mga doktor. Isang himala. Pero si Isabella, hindi siya pinalad. Tumingin si Zane sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Kasalanan ko, Amara. Kung hindi lang sana ako naging isip bata. Kung nag-ingat lang sana ako, buhay pa sana siya ngayon. Sa loob ng 5 taon, dinala ko ang bigat na yon, araw-araw.
Kaya noong nakita kita, pagpapatuloy niya, na comatose, walang kasama, walang nakakakilala. Nakita ko sa'yo ang pangalawang pagkakataon. Isang pagkakataon na itama ang pagkakamali ko. Isang pagkakataon na iligtas ang buhay na hindi ko nailigtas noon. Tumingin siya ng diretso kay Amara. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at sinseridad. Hindi ko ito ginagawa dahil sa'yo, Amara. Ginagawa ko ito para sa sarili ko. Pero habang tumatagal, habang nakikita kitang lumalaban, habang nakikita ko ang lakas mo, nagbago ang lahat. Ikaw ang nagligtas sa akin mula sa sarili kong multo, Amara. Hindi ang kabaligtaran. Ang pag-amin ay naiwang nakabitin sa hangin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakita ni Zane ang isang bagay na gumalaw sa mga mata ni Amara. Isang bagay maliban sa sakit at galit. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Amara. Ngunit hindi ito luha ng pighati para sa sarili, para ito sa kanya. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa, ng simpatiya. At sa isang boses na basag, nagtanong ito, Paano ka nakabangon? Ang tanong ni Amara ay nanatiling nakabitin sa hangin. Paano ka nakabangon? Ngumiti si Zane, isang malungkot na ngiti. Hindi ako sigurado kung masasabi kong tuluyan na akong nakabangon. Siguro, natutunan ko lang mabuhay dala ang sakit. Pero alam mo kung ano ang unang hakbang na ginawa ko? Tumingin sa kanya si Amara, naghihintay. Pinatawad ko ang sarili ko, sabi ni Zane. Iyon ang pinakamahirap sa lahat. Pero iyon din ang nag-iisang bagay na nagpalaya sa akin. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isipan ni Amara. Pagpapatawad, kinabukasan, habang nag-aalmusal sila sa unit, isang tahimik na almusal na puno ng hindi sinasabing pag-unawa. Biglang tumunog ang cellphone ni Amara na matagal nang tahimik. Isang hindi rehistradong numero. Nag-atubili siyang sagutin, ngunit may nagtulak sa kanyang gawin ito. Hello? Amara? Anak? Ang boses ng kanyang ama, basag at puno ng pag-aalala. Ang nanay mo, inatake sa puso. Nasa ospital kami ngayon. Parang isang baldeng malamig na tubig ang ibinuhos kay Amara. Ang lahat ng galit at sakit ay pansamantalang naglaho, napalitan ng purong takot. Saang ospital, Tay? Pagkababa ng tawag, wala nang salitang kailangan. Nakita ni Zane ang pagbabago sa mukha niya. Tara na, sabi lang nito. Ang biyahe papuntang ospital ay isang malabong memorya lang para kay Amara. Ang isip niya ay lumilipad, puno ng mga paano kung huli na ang lahat? Paano kung dahil sa kanya, sa galit niya, ay may nangyaring masama sa kanyang ina? Pagdating nila sa hallway ng ospital, ang eksenang bumungad sa kanya ay parang kinuha mula sa kanyang mga bangungot. Ang kanyang ama na nakaupo sa isang bench, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Si Bernard na nakatayo sa isang sulok, mukhang mas matanda ng 10 taon. At si Lara. Nakaupo ito sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, ang buhok ay magulo, ang mga mata ay namumugto sa kaiiyak. Nang makita siya, sabay-sabay silang napatayo. Anak, sabi ng kanyang ama. Amara, bulong ni Bernard. Si Lara ang unang lumapit. Walang pag-aalinlangan, lumuhod ito sa sahig sa harap ni Amara, sa gitna ng abalang hallway ng ospital. Ate, patawarin mo na ako. Hagulgol nito, yumayakap sa kanyang mga binti. Kasalanan ko ang lahat. Kung may mangyaring masama kay nanay, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Parang awa mo na, ate. Patawarin mo na ako. Lahat ng mga mata sa hallway ay nasa kanila. Tumingin si Amara sa kanyang kapatid na nakaluhod sa kanyang paanan. Nakita niya ang desperasyon, ang pagsisisi, ang takot. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya pa rin ang maliit niyang kapatid. Ang kapatid na dati niyang kalaro, kasama sa mga sikreto at pinangakuang proprotektahan.
Dati, marahan siyang yumuko at hinawakan ang mga braso ni Lara. Itinayo niya ito. "Tumayo ka, Lara," mahinahon niyang sabi. Tumingin si Amara sa kanilang lahat, sa kanyang kapatid, sa kanyang ama, kay Bernard, ang 3 taong pinagmulan ng kanyang pinakamalalim na sakit. Ngunit habang tinititigan niya sila, ang galit na nag-aalab sa kanyang puso sa loob ng maraming araw ay unti-unting namatay. Ang natira na lang ay isang malawak at nakakapagod na kalungkutan. Naisip ko ang lahat. Simula ni Iao mo Obamya. Ang boses ay kalmado at matatag. Naisip ko kung paano kayo sisirain, kung paano ko ipaparamdam sa inyo ang sakit na ipinaramdam nyo sa akin. Gusto kong makitang gumuho ang mundo ninyo, tulad ng pagguho ng mundo ko. Huminga siya ng malalim. Pero habang tinitingnan ko kayo ngayon, nakikita ko na wasak na kayo. Pagpapatuloy niya. At napagtanto ko na ang paghihiganti ay hindi na magbabalik ng kahit ano. Hindi nito buburahin ang nakaraan. Hindi nito paghihilumin ang mga sugat ko. Ang tanging gagawin nito ay ang itali ako sa inyo. Sa sakit na ito, magpakailanman. Kaya ngayon, sabi niya, tinitingnan ang bawat isa sa kanila. Pinapatawad ko kayo. Nakita niya ang gulat sa kanilang mga mukha. Ngunit huwag kayong magkamali. Dagdag niya, hindi ko ito ginagawa para sa inyo. Ginagawa ko ito para sa sarili ko. Pinapatawad ko kayo para ako naman ang makalaya. Pinapatawad ko kayo para makapagsimula ako muli. Tumingin siya kina Bernard at Lara. Tapos na tayo. Ang landas ninyo ay hindi na bahagi ng landas ko. Sana mahanap nyo ang kapayapaan na hinahanap nyo. Sana alagaan nyo ang pamilyang binuo nyo mula sa mga kasinungalingan. Pagkasabi niyon, naramdaman ni Amara ang isang bigat na nawala sa kanyang dibdib. Isang kadenang matagal nang gumagapos sa kanya ang biglang naputol. Tumalikod siya. Hindi na niya kailangang marinig ang kanilang mga sagot. Hindi na niya kailangang makita ang kanilang mga reaksyon. Sa pagtalikod niya, ang una niyang nakita ay si Zane na nakatayo sa dulo ng hallway, tahimik na nagmamasid, naghihintay. Ngumiti ito sa kanya. Isang ngiti na hindi ng awa, kundi ng paghanga. Isang ngiti ng pagmamalaki at ng isang pag-ibig na tahimik na nabuo sa gitna ng uno. At sa sandaling iyon, alam ni Amara na sa wakas, malaya na siya. 6 na buwan ang lumipas. Ang hanging humahampas sa mukha ni Amara ay hindi na nagdadala ng lamig ng nakaraan, kundi ng init ng isang bagong simula. Nakatayo siya sa harap ng isang salamin sa isang maliit na coffee shop, inaayos ang kanyang business suit. Maya-maya lang, pupunta na siya sa kanyang huling klase para sa semester na ito sa isang business management course. Ang babaeng nakatingin sa kanya mula sa salamin ay ibang-iba na sa babaeng nakita niya sa ospital noon. May kulay na ang kanyang mga pisngi. Ang kanyang buhok ay mahaba na ulit at alagang-alaga. Ang pilat sa kanyang noo ay naroon pa rin. Ngunit hindi na ito tanda ng isang trahedya, kundi isang paalala ng kanyang katatagan. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Wala na ang blangkong sakit. Wala na ang nanlilisik na galit. Ang naroon na ngayon ay isang kislap ng kapayapaan at ng pag-asa para sa hinaharap. Ready ka na? Napalingon siya. Nakatayo sa kanyang likuran si Zain, may dalang 2 tasa ng kape. Ang nangiti nito ay ang paborito niyang tanawin sa umaga. Kinakabahan, pag-amin niya. Final presentation. Kaya mo yan, sabi ni Zain. Iniabot sa kanya ang isang tasa. You were born to lead. Ang relasyon nila ay nabuo ng hindi nila namamalayan. Walang formal na ligawan. Walang malalaking deklarasyon. Nagsimula lang ito sa mga tahimik na almusal, sa mahahabang kwentuhan, sa pagiging sandalan ng isa't isa sa mga araw na mahirap bumangon. Naging pundasyon nila ang pag-unawa at paggalang. Tinuruan siya ni Zain na muling magtiwala, hindi lang sa ibang tao,
kundi pati na rin sa sarili niya. At tinuruan naman niya si Zane na muling tumawa, na muling magbukas ng puso sa kabila ng takot. "Mauna na ako," sabi ni Amara, pagkatapos ubusin ang kanyang kape. "Susunduin mo ako mamaya, di ba? May pupuntahan pa tayo." "Of course," sagot ni Zane. Hinding-hindi ko palalampasin yon. Ihinalikan siya nito sa noo bago siya umalis. Isang simpleng halik, ngunit puno ng kahulugan. Habang naglalakad si Amara papunta sa kanyang klase, hindi niya maiwasang isipin ang mga taong minsan ay naging sentro ng kanyang mundo. Ang kanyang ina ay nakarecover mula sa atake sa puso. Ang insidenteng iyon ang naging tulay para magkausap silang mag-ina ng masinsinan. Humingi ng tawad ang kanyang ina sa hindi nito pagiging matatag at niyakap niya ito. Sinasabing wala itong kasalanan. Paminsan-minsan, binibisita niya ito, tinitiyak na maayos ang kalagayan nito. Ang kanyang ama naman, bumalik na sa dati nilang bahay. Sinusubukan nitong buuin ang mga piraso ng kanilang pamilya, ngunit alam ni Amara na hindi na maibabalik ang dati. Minsan, nag-cruise ang landas nila ni Bernard sa isang grocery. Ang dating makisig at puno ng pangarap na lalaki ay mukhang pagod at may dalamhati sa mga mata. Nagbatian sila ng pormal, isang tango mula sa malayo. Narinig niya mula sa kanyang ama na naghiwalay na rin sila ni Lara. Ang kasinungalingang pinagtayuan ng kanilang relasyon ay ang mismong nagwasak din dito. Hindi niya alam kung nasaan na si Lara. Pagkatapos ng araw na yon sa ospital, umalis na ito. Dala ang kanyang anak. Walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Walang nararamdamang galit si Amara. Tanging isang malalim na awa na lang. Umaasa siyang balang araw, mapapatawad din ni Lara ang sarili nito. Nakarating si Amara sa kanyang classroom. Huminga siya ng malalim at pumasok ng may kumpiyansa. Mamayang hapon, pagkatapos ng klase, gaya ng ipinangako, naghihintay na sa kanya si Zane. Dinala siya nito sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanya. Isang bakanteng lote sa isang komunidad na hindi gaanong mayaman. "Anong ginagawa natin dito?" tanong ni Amara. Ngumiti lang si Zane at may inilabas na isang malaking blueprint. Inilatag niya ito sa hood ng sasakyan. "Ito," sabi ni Zane, tinuturo ang mga plano. "Ang susunod na proyekto ng foundation, isang community center. Magkakaroon ng libreng skills training para sa mga nanay, isang maliit na library para sa mga bata, at isang counseling office, at gusto kong ikaw ang mamahala nito." Napatingin si Amara kay Zane, hindi makapaniwala. Ako? Pero bakit?" Dahil sino pa ba ang mas nakakaintindi sa kahalagahan ng pagbangon at pagsisimula muli? Sabi ni Zane, "This is your story, Amara. It's time to share it with others." Naluha si Amara habang tinitingnan ng blueprint, ang mga plano para sa isang lugar na tutulong sa iba. Ang kanyang sakit, ang kanyang paglalakbay, ay magkakaroon na ngayon ng mas malalim na kahulugan. Nang papalubog na ang araw, dinala siya ni Zane sa isang pamilyar na lugar, isang burol na tanaw ang buong syudad. "Zane, may gusto akong sabihin sa'yo," sabi ni Amara. Ang puso niya ay puno ng pasasalamat. Ngumiti si Zane. "Ako rin, pero ako muna." Humarap ito sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang dalawang kamay. Ang kaba sa dibdib ni Amara ay biglang bumilis, ngunit ito ay isang masayang kaba. "Amara," simula ni Zane, ang boses ay seryoso at puno ng emosyon. "May gusto akong sabihin sa'yo." Ang papalubog na araw ay nagpinta sa kalangitan ng mga kulay kahel at rosas. Ang hangin ay malamig, ngunit ang init mula sa mga kamay ni Zane na nakahawak sa kanya ay sapat na para bigyan si Amara ng kapanatagan. "Amara," ulit ni Zane, ang mga mata nito ay nakatitig ng diretso sa kanya, puno ng isang emosyon na ngayon niya lang nakita ng ganito kalinaw.
Isang emosyon ng dalisay na pag-ibig. Noong una kitang iligtas, akala ko ginagawa ko yon para sa sarili ko. Isang paraan para pagbayaran ang mga pagkakamali ko sa nakaraan. Akala ko ako ang anghel na magliligtas sa iyo mula sa iyong madilim na mundo. Huminga ito ng malalim, hinigpitan ng hawak sa kanyang mga kamay. Pero nagkamali ako. Sa buong panahong iyon, habang pinapanood kitang bumangon, habang pinapanood kitang harapin ang sakit ng buong tapang, habang pinapanood kitang piliin ang pagpapatawad sa kabila ng lahat ng dahilan para magalit, napagtanto ko na ako pala ang inililigtas mo. Tinuruan mo akong muling magtiwala. Tinuruan mo akong bitawan ang multo ng nakaraan. Tinuruan mo akong maniwala na karapat-dapat din akong sumaya. Ikaw, Amara, ikaw ang nagligtas sa akin. Ang puso ni Amara ay tumatalon sa kanyang dibdib. Bawat salita ni Zane ay musika sa kanyang pandinig. Ang buhay ko bago ka dumating ay parang itong syudad na walang ilaw. Pagpapatuloy nito, maganda, pero walang buhay. Ikaw ang naging ilaw. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa lahat. At sa harap ng nag-aagaw na dilim at liwanag, sa harap ng buong syudad na kanilang tanaw, dahan-dahang lumuhod si Zane sa kanyang harapan. Napasinghap si Amara, napatakip sa kanyang bibig habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Mula sa bulsa nito, kinuha ni Zane ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay isang simpleng singsing na may kumikinang na diamante. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang buhay na walang sakit o problema. Sabi ni Zane, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Pero maipapangako ko sa iyo na haharapin natin ang lahat ng iyon ng magkasama. Maipapangako kong hinding-hindi kita iiwan. Maipapangako kong mamahalin kita sa paraang nararapat sa iyo. Amara Reyes, will you let me be the man who waits for you for the rest of his life? Will you marry me? Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Ngunit hindi ito luha ng sakit, kundi ng purong kaligayahan. Isang kaligayahang hindi niya akalaing mararamdaman niya pang muli. Tumango siya, hindi makapagsalita. Muli, tumango siya ng mas mariin. Isang malaking nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oo, bulong niya, na sinundan ng isang mas malakas at masayang sagot. Oh, Zane, yes. Isinuot ni Zane ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto ang sukat. Pagkatayo nito, niyakap siya ni Amara ng napakahigpit na parang ayaw na niya itong pakawalan pa. Niyakap din siya ni Zane pabalik at sa gitna ng burol na yon, sa ilalim ng mga unang bituin sa kalangitan, sila ay naging isa. Habang nakayakap siya kay Zane, napatingin si Amara sa malawak na tanawin sa kanilang harapan. Naalala niya ang kanyang paglalakbay, ang babaeng nagising na walang alaala, ang babaeng nawasak ng pagtataksil, ang babaeng nalunod sa galit, at ang babaeng natutong magpatawad. Lahat ng sakit, lahat ng hirap ay nagdala sa kanya sa sandaling ito, sa lugar na ito, sa piling ng lalaking ito. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot. Ito ay pagtanggap. Pagtanggap na ang nakaraan ay parte na ng kung sino ka. Ngunit hindi nito kailangang diktahan kung sino ka magiging. Ang tunay na pag-ibig ay hindi pala tungkol sa paghahanap ng taong bubuo sa'yo. Ito ay tungkol sa paghahanap ng taong magbibigay sa'yo ng lakas para buuin ang sarili mo. At sa tabi ni Zane, naramdaman ni Amara na siya ay buo. Siya ay malaya. Siya ay sa wakas nakauwi na. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paglimot sa nakaraan, kundi sa pagtanggap nito upang makabuo ng isang mas matatag na kinabukasan. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pagsubok, pagtataksil, at pagbangon ni na Amara at Zane. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng ating istorya. Ang pagsulat sa kwentong ito
ay isang emosyonal na paglalakbay din para sa akin. Bawat sakit na naramdaman ni Amara, bawat pag-aalinlangan ni Zane, at bawat pagsisisi ng mga taong nakasakit sa kanya ay nag-iwan ng marka sa aking puso. Ito ay isang paalala na ang buhay ay puno ng hindi inaasahang pagsubok at kung minsan, ang pinakamatinding sakit ay nagmumula sa mga taong pinakamamahal natin. Sana, sa pagtatapos ng ating kwento, may isang aral na manatili sa ating lahat na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot o pagbibigay ng dahilan sa kanilang pagkakamali. Ito ay isang regalo para sa ating sariling kapayapaan. Ito ang pagputol sa kadenang nag-uugnay sa atin sa sakit ng nakaraan upang tayo ay makalakad ng malaya patungo sa isang mas magandang kinabukasan. Nasa kabila ng pinakamadilim na gabi, laging may pag-asang naghihintay sa pagsikat ng bagong umaga. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Ano ang naramdaman ninyo sa naging desisyon ni Amara? Mangyaring ibahagi ninyo ang inyong mga komento. Ang bawat isa ay mahalaga at lubos kong pinapahalagahan. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento.